Amen. Ngayon po, sa atin pong pagtanggap ng mensahe. Sabay-sabay po nating, let us bless each other po. Sabihin po natin, you are the source of blessing. You are the source of blessing. You are the source of blessing po. Ayan po. So, bago po tayo magsimula, sasabihin ko pa nga lang po sa mga bata na, kung hindi kayo mag-worship, pwede muna kayo lumabas, ha? Pagkamulat ko ng mata ko, wala na po sila. Nagkusa na po sila. So, anyways, napaka-importante po ng mensahe na ibibigay po sa atin ng Diyos po ngayon. So, ito pong mensahe po na to, actually, ibinibigay po ito ng ating pong pastor tuwing araw po ng Biyernes. And maybe some of our members po heard this message po. But I truly believe po na lagi po tayong pinagkakalooban po ng Diyos ng panibagong kanyang salita. Amen po ba? Amen. And so from our today's word po, we can see here the word of healing. O kaya naman po, ang salita na nagbibigay po ng kagalingan. So when we heard the word healing po, ang isa po sa tumatatak sa isip natin, physical healing. Magkaroon ng kagalingan mula sa ating pong karamdaman, o kaya po sakit. Just like the layman po sa Acts chapter 3, di po ba? We can see na from his birth po, since birth, siya po ay lumpo. Hindi po siya makalakad. So, sa madali pong salita, he was a disabled man po. Pero, siya po ay nagkaroon ng kagalingan. So, kapag naririnig natin yung salitang healing po, ang pumapasok sa isip natin, it talks about only physical healing po. Pero yung Bible po ay hindi lang po tinutukoy ng Biblia yung physical po na kagalingan. But more importantly po is yung spiritual healing po. So from the scripture reading na binasa po natin, 107 verse 17 hanggang 20. Una po sa lahat, what is the status of our world po? So Genesis chapter 1 verse 2 po, nakasaad po rito, ang estado ng atin pong mundo ay nasa loob po ng chaos. Ano po yung chaos po? Kaguluhan. When we say chaos po, there's no peace. Wala pong kapayapaan po. Makikita po natin yung mga tao po dito po sa mundo, hindi lang po sa bansa po natin, but as well as sa mga ibang country po, they have this chaosity po. Sobrang gulo po ng buhay. Hindi po in order. Wala pong kapayapaan. What else po? Mga tao po sa mundo, they are full of emptiness. Pag sinabi po nating emptiness, there is something within them po, sa kanila po, na hindi po mapunan kahit ano pa po paglagay po nila. Just like for an example po, let's just say, yung isa pong mayaman na tao, meron siyang lahat ng bagay. But he still feels lacking po. There is still emptiness po sa puso po niya. Marami pong mga example po, sabihin po natin mga CEO, mga successful individual, great individual po, they have everything po. Money, background, possessions po, lahat, they possess everything po. But they still feel this lacking po. Bakit po kaya? Kasi ang tao po ay nasa loob po ng kadiliman. Why do people feel empty? Bakit hindi po nasasatisfy ang tao? Bakit po? Because it came from Genesis 3, 6, and 11 po. Why people cannot feel satisfied po? Bakit hindi po nasa-satisfied ang tao? Bakit sa buhay po ng tao meron pong chaos? Bakit po? Kasi according po sa Genesis 3, 6, and 11, ito po yung naging center po ng buhay ng tao.
From Genesis 3 po, it talks about when Adam disobeyed the word of God. Pag sinabi po nating disobedient, it's disbelief po. When Adam disobeyed the word of God, that's where all problems began in man's life po. Sa madali pong salita, when man became separated from God, all problems began po. So man became centered po saan? Sa pera lang. Money, money, money. They are very self-centered po. Saan po? Sa kanila pong sarili. They became self-centered. Ano pong sinabi po ni ni Satan po kay Eva? Kasi sinabi ng Diyos na hindi mo pwedeng kainin yung bunga na naglalaman ng mabuti at masama. Yung punong kahoy na naglalaman ng mabuti at masama. Kasi the moment you eat that, you will surely die. Pero ano pong sabi ni Satanas? Oh, you will not die. Hindi ka mamamatay. You will become like God. So that's us being self-centered po. Makikita po ninyo sa mundo po natin, people don't care about others. They love themselves po. Of course po, it is important to love yourself po. Really po. It is important to love yourself po, but if you love yourself more than God, that's something po na hindi po dapat mangyari sa buhay po natin. It is important to have self-care po, self-love, pero if you love yourself more than God, that's idol worship. Saan pa po naging sentro po ang tao? From success po. They became self-centered, money-centered, success-centered. Sa madali pong salita, nung mga oras ng tao ay napahiwalay po sa Diyos, they became worldly po. Worldly. Alam niyo po kung ano po ang tawag po dito? This is Satan's trap po. Pag sinabi po nating trap or snare po, patibong po ni Satanas. Nagiging patibong po ito ni Satanas po para hindi po tayo makalaya. So from here po, saan po dediretso po ang tao who separated from God? Acts 13:16-19. Naging frame po nila yan. So, hindi na po sila makawala ang tao po. Dahil hindi nila masolve, kahit anong gawin nila, kahit anong effort nila, they cannot reach this money, they cannot reach this success. Ano pong ginagawa nila? Sila po ay pumupunta po saan? Superstitious belief, different kinds of religions. They do idol worshiping. Pumupunta po sila sa mga sa mga tao pong, yung mga nanguhula. I don't know po if it's really famous yung mga manguhula po, yan po sa atin po, sa bansa po natin. I'm not really sure po. Pero meron po pero hindi po siya ganun ka-popular. Tama po ba? Pero sa ibang bansa po, yung pagbabasa ng palad, panguhula po, it's really popular po. Especially po sa Korea. Yung ganun po. Why people do that po? Because there's no assurance po. Wala pong, yung buhay po nila full of uncertainty po. Ibig sabihin po, wala pong katiyakan. Because they don't know the future po. Kaya po yung tao ay, they fall into this po. Sa Acts 13:16 and 19. Saan po nagsimula ang mga problemang ito po? From here po. We call this fundamental problem. And no one can solve this po. Except lamang po sa pamagitan po ni Yesu Cristo. Kaya ipinagkaloob po sa atin ng Diyos, sa Yesu Cristo, to be set as free po sa mga bagay po na ito. Kaya po, ano po yung dapat po natin pong makita? Una po sa lahat, yung mga tao pong who became separated from God, according sa Psalms chapter 107, verse 17 po, yung mga taong ito ay
They became a foolish people po. Bakit po sila mga itinuturing po ng mga foolish people? Dahil hindi po nila nalalaman ang bagay po na to. Sa madali pong salita, ang taong napahiwalay po sa Diyos, ang taong ini-ignore po ang Diyos, sila po yung mga tao po, foolish po sa harapan po ng Panginoon. And what follows next po is the 6 states of unbeliever po. This is faith. Pag sinabi po nating faith, this is something na you and I cannot control po. It's beyond your control. Faith po. Pero yung destiny po, kasi sinerge ko po sa internet po, what's the difference between destiny and faith? Yung faith po is beyond your control po. Kahit anong gawin mo, hindi magbabago. Pero yung destiny po, it's something na ginagawa nyo po ngayon. So, kung ano yung ginagawa mo ngayon, it determines your future po. So, yung choices po ninyo. Pero 6 states of unbeliever po, this is something na you cannot control po. Ibig sabihin po nito, ang tao po ay naging anak ng Diablo. They became children of the devil po. Dahil po sa ganito pong estado, saan po pumupunta ang tao po? Do they worship God? No po. They worship idols po. God has no image po. According po sa Bible, God has no image po. Pero yung mga tao po, why they worship idols po? Images po. Bakit po? Dahil sila ay nasa ganito pong estado. Alam niyo pa po, ang nakakatakot po ng problema, hindi lang po sila nagsasuffer from mental problem, pero they suffered also from physical problem po. Ang dapat po nating katakutan po, kapag tayo pong mga tao ay namatay, meron pong problema saan? Afterlife. Inisip ng tao, sa oras na mamatay ako, mawawala na lahat ng problema ko. Pero there is afterlife po. According po sa Bible, those who did not accept Jesus Christ into their hearts po, they will go to hell after they die po. Kasi ang tao po will face judgment po. Isang beses lang po. Isang beses lang pong namamatay po ang tao. Alam niyo po, okay lang po sana kung ang tao po ay mamatay at mag-stop yung problems from them po. But then, they have next generation po. At yung next generation po nila, this same problem po ay mararanasan ng kanilang next generation. Is that what we want po? No po. Absolutely not. Pero none of us here can escape from this faith po. That's why ipinadala po sa atin ng Diyos si Jesucristo. You and I can escape from this fundamental problem po. Kaya sabi ng Diyos, since I love you very much, I will send my own Son for you. His name is Jesus and He is the Christ. Itong si Jesus, siya ay mamamatay sa krus para sa iyo. Siya ay mamamatay sa krus para sa iyo and He will set you free from all Satan's authority. He became the way for you to meet me again. So ito po ay tinatawag na mabuting balita. So this 6th state po or faith, it always followed by worries and pain po. Kaya nga po, sabi po sa Bible, according sa John chapter 1 verse 12, what God gave us po? God gave us this solution. Amen. Not just a solution, but a unique solution. According po sa Bible, when you believe in His name, kayo daw po ay magkakaroon po ng kaligtasan. When you believe in His name po, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. According po sa Roma chapter 9,
10:9, that if you confess with your mouth that Jesus is Lord, you will be saved. Kailan daw po natin dapat tanggapin si Yesu Cristo? Now. Because none of us here, alam po kung ano yung mangyayari bukas. Kaya, sabi po sa Bible, if you believe in His name and accept Him into your heart, you will become a child of God. If you confess with your mouth that Jesus is Lord, you will be saved. And according sa Revelation chapter 3 verse 20, now Jesus Christ is knocking on the door of your heart. If you open your heart and you let Jesus come into your heart, sabi po ni Jesus, I will be with you. Kasama mo akong kakain, kasama mo ako sa lahat ng pagkakataon. So at this time po, since we have a new attendee po, si Sister Juna, tama po. So let's guide her po with this acceptance po. Sister Juna, please open your heart po to accept Jesus Christ as your Savior and Master po. So let us help Sister Juna po to accept Jesus Christ in her heart po. Please repeat after me po. Follow me, lahat po tayo. Let us close our eyes, let us bow our head, let us pray. Dakilang Diyos, ako po ay makasalanan. Ako ay namuhay ayon sa aking sariling lakas hanggang ngayon. Ngunit sa mga sandaling ito, ako ay naniniwala na si Jesus ang Kristo. Binubuksan ko po ang aking puso at hinihiling kong pumasok si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At manguna sa akin, magpasawalang hanggan. Sa pangalan ni Jesu Kristo, Amen. Amen. So, let us ask Sister Juna po. Nasaan na po ngayon si Jesu Kristo? Where did you accept Him po? Heart. Amen po? Amen. So, palakpakan po natin. Salamat po sa Panginoon. So, this is the day of salvation po para po kay Sister Juna. She accepted Jesus Christ in her heart. She confessed with her mouth that Jesus is Lord. Pinapasok niya po sa Yesu Cristo, not just her guest, pero bilang isang master. So now si Sister Juna po ay anak ng Diyos. Just like us po. Pastor Sheila, do I have to accept Jesus Christ every day? We don't have to po. But confession of faith is very important. Confession of faith. Kaya nga po, from our word today po, first thing na we have to remember po, what is to be healed first? Ano po yung dapat munang magkaroon ng kagalingan po sa atin? We already have this po. I mean, we already set free from here po. Pero may pagkakataon na si Satanas gumagawa po ng trap, ng snare po, sa mga bagay po na to. Pero we have to be set free from here po. Kaya ibinigay po sa atin ng Diyos ang tanging kagalingan po. According po sa, nakasulat po sa atin pong whiteboard, what to be healed first po. Una po sa lahat is fundamental healing. When we say fundamental healing po, this is God's salvation po. Katulad ng pagtanggap ni Sister Juna kay Jesu Cristo po, nagkaroon na rin po siya ng fundamental healing. We were be healed po from spiritual problem po. Tayo po ay nagkaroon po ng kagalingan mula po sa spiritual na problema. Nakalaya po tayo mula sa kapangyarihan po ni Satanas. Kahit din po sa pagkahiwalay po sa Diyos. So, ibig sabihin po na we have this fundamental healing. We were healed from all our unbelief po. Ang unbelief po is the greatest sin po na magagawa po natin sa Panginoon. Kasi pag sinabi pong unbelief, hindi po tayo nananampalataya. What else po?
Pinalaya na rin po tayo from original sin. Sa madali pong salita, tayo po ay pinalaya from the authority of Satan. This is true fundamental healing po. You and I, we are no longer slave of Satan po. Hindi na po tayo kontrolado po ni Satanas. Maaari po tayong madaya po ni Satanas, we can be deceived by Satan, pero never na po tayong magiging, magiging anak ng Diablo. Just do not be deceived by Satan po. Kasi kapag kayo po ay nagpadaya kay Satanas, yung buhay po natin ay parang katulad po ng isa pong nasa loob ng 6 na estado ng hindi mananampalataya. So God gave us, sino po? Si Kristo. According po sa binasa po natin, John 14:6 po, si Yesu Kristo, siya po ang naging daan. Roma chapter 8 verse 2, pinatawad niya po tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. What is the reason why Jesus came here po? To destroy devil's work po. Bakit daw po naparito si Yesu Kristo? Para wasakin ang gawa po ng Diablo. This is everything po. This fundamental healing po. And what else po? Ano po yung pangalawa na dapat magkaroon tayo ng kagalingan from idols po? Sa Genesis chapter 6, yung mga tao po naging makasalanan po. Yung mga taong nilikha po ng Diyos ay naging makasalanan. Pero merong isang taong kinalulugdan po ng Diyos. Sino po? Si Noah. Pero yung mga tao po this time, they became evil po. Lahat ng ginagawa nila, iniisip nila, lahat masama po. So, ibig sabihin, to the point po na they, gumagawa po sila ng mga bagay po na hindi po kinalulugdan po ng Diyos. So, what do we have to be healed first po? Idols po. What is idol po? Ano po yung idol? Katulad po ng sinabi ko po kanina, God has no image po. Pero bakit po ang tao gumagawa po ng rebulto o imahe po? Bakit po? Because they are full of emptiness. Bakit po? Kasi they cannot receive this answer po. They are not satisfied po. Sa madali pong salita, let me tell you one thing po. Even Satan can give answer po. Sino po yung background ng mga idols po? Si Satanas po. Kahit po yung mga, like for example po, yung mga shamanists, yung mga, tawag po yun, yung mga manghuhula, they can really predict your future po. It is really true po. Kapag may nakikita po kayo sa Facebook, di po ba may mga, sino po, mga famous people po, I don't remember her name po, babae po, nagpipredict po ng future na may mangyayari pong sakuna ganyan. And it was really happen po. Tama po? Yes. Nangyari po. Why? Because Satan is powerful enough to let people see the future po. But is it everything po? No po. Eventually po, he will make people po, saan po? Distraction po. He leads people into distraction po. Kaya basahin po ninyo yung Exodo chapter 23 hanggang 5. This 5 po, sinabi po ng Diyos sa 3 hanggang 4, huwag kayong gagawa ng ibang Diyos maliban sa akin. Sa himpapawid, sa ilalim ng tubig, sa ibabaw ng lupa, do not make idols for yourself daw po, sabi ng Diyos. Kasi sino daw po ang Diyos? Ang Diyos ay selosong Diyos po. Pinaparusahan po ng Diyos ang mga kasalanan ng mga magulang po sa kanilang susunod na henerasyon. But those who obey, those who follow His commandments po, ay Kanya pong pinagpapala. So what do you want po? Do you want to be cursed? Do you want to be cursed po or do you want to be blessed? We are children of God po. A children of God must serve one and only God. Amen po ba? That is our identity po. What is the reason why God created man? To be with Him.
Why God created man po? So God can receive glory and worship through that man po. That is our purpose of living po. Your purpose of living is not to be successful lang po. Your purpose of living po is not to have a full of knowledge po. The purpose of our living po is to worship and glorify our Lord Jesus Christ po. Amen po ba? Amen. And what's next po? Kapag magkaroon tayo ng fundamental healing, and these idols po, when we say idols po, idols healing, lifestyle, our circumstances po, magkakaroon po ng kagalingan. Then what's next po? Tayo po ay magkakaroon ng kagalingan sa ating pag-iisip po. Ilan po sa inyo dito ang nagkakaroon ng negatibong pag-iisip? Ilan po sa atin ang laging nagkakaroon ng negatibong pag-iisip? Negatibong pag-iisip po, wala pong maidudulot ng maganda sa atin. Tama po ba? Yes po. Never po magkakaroon ng magandang dulot ang negatibong pag-iisip. Instead, magkakaroon po kayo ng stress. Kaya alam niyo po ba, how can we have this, to remove this negative thoughts po? Kapag meron po tayong hindi pananampalataya, when you have unbelief po, negative thoughts will follow. Kapag meron kayong hindi pananampalataya sa Diyos, negatibong pag-iisip din po ay darating po sa inyo pong buhay. So do not ever have this negative thoughts po. What else po? Okay lang sana yung pagiging selfless. Pero hindi naman po palagi. Do we have these selfish thoughts po? Yung sarili lang natin yung iniisip po natin. When we are healed fundamentally, our thoughts will be healed din po also. Ibig sabihin po nito, to change our thoughts po. We adults po, we are already imprinted po sa napakaraming bagay. Every bad imprints are already imprinted in us po. And when we became adult po, it's really hard to change po. Tama po ba? Kasi it became our habit. But look at me po mga adults po, mga deaconess. Do you want your next generation to have the same mindset na katulad po ninyo? No po. If you are full of negative thoughts, do not let your next generation have that po. Kasi your next generation is very important. Having a poor mind, poor thoughts, I cannot do it, negative thoughts. When your children and grandchildren see you po, magiging ganun din po sila. Di po ba? So tayo pong mga adults, it's really hard to change our habits po. But it's all fine. Kasi our next generation po is more precious than us. Amin po ba? I mean, you are important po, pero mas importante po sila. Kaya po, what to be healed first po? Our fundamental. What is fundamental po? From spiritual problem po. So let me just say this one story po. From Acts chapter 3 po, si Peter and John, they went to the temple po, called Beautiful. They went there po to pray. Sino po yung nakilala po nila? They met this lame man. Pag sinabi pong lame man, hindi po ba, mula kanyang kapanganakan, di na po siya nakakalakad po. Inborn po. So ito pong tao po na to, everyday siyang dinadala sa harapan po ng templo to beg. Bakit po? Kasi wala nang kakayahan po yung tao na yun na magtrabaho. Do you understand po? Ibig sabihin po, ganun na po yung estado po ng taong yun. But when Peter and John went to that temple po, they met this lame man. And then,
Tinignan po ni Peter and John yung layman na yun. Bakit po? Because he was expecting to get something from them. Sabi ni Peter and John, look at us. And from the verse 5 po, so the man gave them his attention kasi he was expecting to get something from them. Bakit po? Kasi this layman, wala po siyang kalakasan. He is powerless. Very weak po. So ano lang yung ikinabubuhay niya, yung ibinibigay po sa kanya ng mga taong dumadaan, papunta po sa templo. But then, ano pong sabi ni Pedro? Silver or gold I do not have, but what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. And that moment po, that layman, nagkaroon siya ng kagalingan. So, let me explain this to you po. This layman po, he was a layman, but he was able to walk again. This is what we call physical healing. Ano po? Pangalawa, this layman, he is always begging po. Ibig sabihin po nito, lagi po siyang nagkakaroon ng self-pity. Lagi niyang kinakaawaan yung sarili niya. Oh, I cannot do this. How can I live? I cannot live anymore. Lagi siyang nagkakaroon ng negatibong pag-iisip. But then, he gained confidence. Ano pong ibig sabihin po nito? His soul was healed po. His mind was healed. Pinaka-importante po, this layman doesn't know but siya po ay anak po ng dyablo. Kontrolado po ni Satanas, hindi lang yung espiritu niya, pero yung isip niya din po. But this layman, who were trapped from his sixth fate po, his sixth state, siya po ay nagkaroon po ng spiritual healing po. Meaning to say, this layman received salvation po. Pinaka-importante po ay ito pong parte po na to. He was set free po mula po sa kanya pong, faith. So, pangalawa po, what happens when you pray? What happens when we pray po? Our background is no longer hell. Our background is God's throne po. Ang mga background ng anak po ng Diyos ay trono ng Diyos po. So, when you pray po, the power, the blessing, and the answer is given to you po. Dahil kayo po ay mga anak ng Diyos. Pangalawa po, when you pray, the kingdom of God comes. According sa Roma chapter 14 verse 17, ang kaharian po ng Diyos ay hindi lang sa pagkain o inumin na babatan. But the kingdom of God ay patungkol po saan? Righteousness po. Righteousness, peace, and joy po. What happens when you pray? Pangatlo po, what happens when you pray? The work of God's kingdom will be, will be upon that place po na inyo po pupuntahan. Magkakaroon po ng fulfillment. Kasi ang kaharian po ng Diyos ay kayo. So wherever you go po, this kingdom of God is being established upon the place wherever you go po. You have the background of the throne. Heavenly background po. Heavenly background, ibig sabihin po nito, ang anghel po ng Diyos ay gumagabay po sa inyo. Alam niyo po, when the kingdom of God po is being accomplished upon that place, according po sa Hebreo chapter 1 verse 14, ang mga anghel po ay pinapadala para tulungan po ang mga anak ng Diyos. The angels po. Heavenly angels.
Alam niyo po ba kapag ang anghel ay pinapadala, hindi lang po isa? Army of angels. Hukbo ng mga anghel ipinapadala po to protect you. Ano pa po? Sabi po sa Revelation chapter 8 verse 3 hanggang 5, yung mga prayers nyo daw po ay inilalagay ng anghel sa gold incenser po at idinadala po sa harapan po ng Diyos. Can you believe in that po? Your prayers po is ipapadala po sa harapan po ng Diyos. At yung kapag it is time to, to receive the answer of your prayer, yung mga anghel din po ang nagdadala ng kasagutan ng inyo po panalangin. Tingnan rin po natin dito. From Luke chapter 10 verse 19 po, you have given the authority. What kind of authority po? What kind of power? Authority to break the power or the authority of Satan. The darkness po. This kind of darkness po. Who is darkness po? Satan. What else po? John chapter 14 verse 26. Yung Holy Spirit po ay kumikilos. So just remember that po. When you pray, ito po ang mga answer po na mangyayari. This kind of answer po you will receive when you pray po. Because we are God's children po. So pangatlo po, this word that has been sent. So sino pong ito po? Sino po yung word na tinutukoy po dito? It is Jesus. He is the word po according po sa Bible. So sinabi po rito, ito pong si Jesucristo na ipinapadala po bilang salita po ng Diyos ay lagi pong pumoprotekta po sa inyo. This word po has been sent to you already. According po sa verse 19 na binasa po natin, si Jesucristo po, siya po yung nag-fulfill ng atin pong salvation. So, ibig sabihin po nito, He delivered us from sin, curses, and disaster. Ito pong salita po, si Jesucristo. Alam niyo po, yung salita po ng Diyos ay ipinapadala po lagi po sa inyo. Kapag tayo po ay nakakaranas ng problema, when we have worries po, this word is always being sent to you po. What else po? Yung salita po na to, hindi lang salvation, but it also gives us healing. From verse 20, kapag umuwi po kayo sa inyong mga tahanan, please find these verses po. Tapos basahin niyo po ulit. From verse 20 po, you are being cured po from different kind of diseases. Just like this layman po. He was healed physically po. More importantly po, ang kanya pong soul, his mind po. Mas importante po, his spirit po. Nagkaroon po siya ng spiritual healing. So from here po, everything po, physical, mental, and even spiritual healing po. So pangatlo po, according po sa binasa po din natin, sa verse 20, God deliver us from different kinds of danger po. When we say danger, we may face problems, crises, conflicts. But God is the one who delivered you from all of this problem. Who delivered us from this fundamental problem? It was God po. And even now, si God po, nire-rescue niya po kayo from different kinds of problem. How? By sending His word po. And this is the word po. This word po is none other than Jesus Christ po. So what do we have to do po? Eventually, this problem, this crisis, this conflicts po will become God's glory po.
Bakit po inaalaw po ng Diyos ang some problems, conflicts, and crisis po sa buhay natin? Kasi God knows po na eventually, ito po ay magiging kapurihan niya po sa pamamagitan po ninyo. Amen po ba? Amen. So just remember this po, our problem is not problem. For us, children of God, our suffering is no longer suffering po. Our suffering is no longer suffering po, but rather it's a blessing mula po sa Panginoon. Just open your spiritual eyes po. Sa atin pong conclusion, do not just pray po. Pray with faith. Who gave us the faith? God. Who planted the faith po sa buhay natin? It was God. Amen. How did Simon Peter was able to confess, Lord, you are the Christ, the Son of the living God? Because it is God's faith po. Now, how you are able to confess Jesus is the Christ, the Son of the living God? Because it's God's faith po. Just look at here, the layman po. Peter and John went to the temple and they met this lame person po. Saan po nila na-meet po? Through their scheduled prayer po. Just look at here po. You have to pray with faith. When we say pray with faith po, holding on to the covenant. Do not just pray po. Pray with this word po. That is true prayer po. So use the name of Jesus from Jeremiah chapter 33 verse 1 hanggang 3 po. Ano pong pangalan niya? His name is Jehovah. Isaiah 7:14, sino po ito? Emmanuel. Si Jesus po. John 14:14 po, sabi ni Jesus, when you pray in my name, I will do it. John 17:11, 12 po, His name is the name that God has given to Him po. Philippians 3:21, everything, He has the power to bring everything under His control po. Amen. So meaning to say po, everything bow down before the name of Jesus po. Even Satan. Even Satan. Isa lang po yung kinakatakutan ni Satanas. Si Jesus po. Hindi niya po kinakatakutan yung taong matatalino, malalakas, may kapangyarihan dito sa mundo. But Satan is really afraid sa pangalan po ni Jesus. So every day po, having this assurance po, kailangan niyo pong magkaroon po ng assurance sa pangalan po ni Jesu Cristo. Because lahat po ng bagay, everything is in the name of Jesus po. Just change your thoughts po. Baguhin po natin ang atin pong pag-iisip. Why? For the sake of our next generation. So, what is the meaning of cry out po? Cry out, hindi po kayo mag-iiyak. Hindi po kayo mag-iiyak po sa harapan po ng Diyos. But we can do that po. Cry out means to have 3 concentration before the Lord po. Sa umaga po, you will have new strength po. In the day po, lahat ng nakikita po ninyo, mababago nyo po into your prayer topics. Sa gabi po, you will confirm once again the answer and the grace that God has given to you. That is your 3 concentration. So begin with 3 concentration po. Sa atin pong pagtatapos, this word, it is being sent now. Meaning to say po, when you pray today po, God sent His word po. Amen po ba? Amen. Kapag nanalangin po kayo ngayon, ang Diyos magpapadala po ng kanyang salita. This word po, it helps you to remind God's covenant po. That is one of the work of the Holy Spirit po. The work of the Holy Spirit is to remind you the word of God. When you feel weak, I am too weak, I cannot do this anymore, but the Holy Spirit po will remind you sa salita po ng Diyos. Amen. So that is the word that is being sent to you po. Amen. So begin your prayer today po, and you will see this work na mangyayari po. Kailan po nangyari? When did this work happen po? Inside of prayer. Kasi Peter and John went to the temple to pray. So yun din po yung mangyayari po sa inyo. When you pray today, God will send His word po.
Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Heavenly Lord God, maraming salamat po